Magandang hapon. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 6, 2025. Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan nakita nga natin itong si Bagyong Bising ay malapit pa rin sa ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga alas 4 ng hapon, ito ay huling namataan sa layong 335 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 160 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northeast sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil nga kumikilos ito sa direksyong northeast, ay posible nga itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dito sa may northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito ngang si Bagyong Bising ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog yung kanyang trough sa may Batanes. Ito namang si Bagyong Bising nagdadala ng ulan, pati na rin mga malalakas na hangin. Dito yan sa may Batanes at yung kanyang trough nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Babuyan Islands naman. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Naasahan nga rin natin yung occasional rains sa lugar ng Ilocos Region, pati na rin sa may Zambales at Bataan. Kapag sinabi nating occasional rains, posible nga yung maulan pa rin halos buong araw at may mga bugso ng moderate to heavy rains. Para naman sa lagay ng panahon, sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa may Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, pati na rin Soc-Sargen, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin ng southwest monsoon. So, kabilang na nga rin ang Metro Manila sa mga karanas na maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division sa NCR-PRSD ay nagtala na nga sila ng final na heavy rainfall warning. Ganun pa man, sa areas of concern nila makakaranas pa rin ng mga pag-ulan, pati na rin may mga expected areas na posible pa rin namang ulanin. At yung mga kasamahan natin sa Mindanao PRSD naman ay meron din silang nilabas na rainfall advisory sa ilang lugar na concerned nila. So para sa karagdagang impormasyon, pwede nating bisitahin ang panahon.gov.ph. Yung mga areas na apektado nga ng mga pag-ulan sa NCR PRSD at ito naman sa Mindanao PRSD. At dahil nga kay Bagyong Bising, although nasa labas ito na ating Philippine Area of Responsibility, may kalapitan ito sa may lugar ng Batanes at ito ay naka-under signal number 1. Ito naman yung latest track ni Bising. Nakikita natin, by tonight, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Halos dadaan lang siya. And then by tomorrow morning ay posible na nga itong lumabas ng ating PAR. Nakikita natin around Tuesday, posible ngang humina itong si Bagyong Bising at pagdating ng Thursday ay isa na nga lamang siyang remnant low. Gayunpaman, meron pa rin naman tayong weather advisory na nilalabas ukol nga sa mga pag-ulan caused by southwest monsoon o habagat. So, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan natin ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kabilang na ang Batanes. And then tomorrow afternoon to Tuesday afternoon, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Pangasinan, pati na rin sa may Zambales. Kaya ingat sa mga areas na inuulan ng mga nakaraang araw pa, lalo na sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa panahon bukas, nakikita naman natin na malaking area pa rin sa Luzon ang uulanin dahil sa habagat, partikular na nga sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa. At pagdating bukas ay mas magandang panahon pa rin na inaasahan sa Bicol Region, although may chances pa rin ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 17 to 21 degrees Celsius sa may Baguio,
24 to 29 degrees Celsius sa may Lawag, 24 to 31 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 29 degrees Celsius sa Tagaytay, 26 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi. Sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. By tomorrow, para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita natin sa kanlurang bahagi pa rin ng Visayas, posible sa may Western Visayas at Negros Island region, at kanlurang bahagi nga rin ng Mindanao ay posible pa rin magpaulan ang habagat. Although sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mas magandang panahon ang inaasahan pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura bukas sa Cebu at Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 31 degrees Celsius sa may Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius sa may Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Meron pa rin naman tayo nakataas na gale warning sa lugar ng Batanes kaya mapanganib pumalaot sa lugar na yan lalo na sa maliliit na mga sasakyang pandagat. Para sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, sa malaking bahagi ng Luzon, sa Metro Manila, Baguio City, pati na rin sa lalo na sa mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon, inaasahan posible pa rin magdala ng mga paulan ang southwest monsoon o habagat. Although sa Legazpi City, nakikita naman natin na patuloy pa rin naman ang partly cloudy to cloudy skies condition sa lugar nila at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Manila ay 25 to 31 degrees Celsius. 16 to 22 degrees Celsius sa may Baguio City at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Nakikita na nga natin yung pagganda o pag-improve ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas kung saan sa Metro Cebu at Tacloban City, nakikita natin tuloy-tuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition. Although sa may Iloilo City until Wednesday, inaasahan naman natin yung pagganda ng panahon pero pagdating ng Thursday, posibleng maging maulan ulit. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa Cebu City at 26 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Nakikita naman natin sa Mindanao, wala naman tayong weather system na nakikita magdadala ng pangmalawakan o pangmatagalan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Kaya asahan pa nga rin natin yung partly cloudy to cloudy skies condition na may tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:30 ng gabi at sisikat bukas ng 5:32 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-uulat.